Sa nakaraang buhay ko, sinamahan ko ang girlfriend ko na magpotato ng isang maliit na kuneho. Sinong mag-aakala na darating ang katapusan ng mundo? Ang mga tato pala ay nakakapagpagising ng mga kakaibang kapangyarihan. Naging isang spirit rabbit ang girlfriend ko at dinala niya ako kung saan-saan para magtago. Dahil wala akong tato, kahit katiting na kapangyarihan ay wala akong napukaw. Wala akong magawa kundi panoorin ang girlfriend ko na mag-isang lumalaban sa mga halimaw. Hanggang sa namatay siya, para lang protektahan ako. Baon ng labis na pagsisisi at paghihinagpis. Pagdilat ng mga mata ko, bumalik ako sa nakaraan isang araw bago ang katapusan ng mundo. Sa buhay na ito, ibinenta ko ang lahat ng ari-arian ko at pumunta sa isang tattoo shop. Nangako ako sa sarili ko ako na ang nasa pinakatoktok ng food chain. Gusto ko sa dibdib ko nakatato si Pango na hinahati ang langit at lupa. Sa likod ko naman siyam na dragon na humihila ng kabaong. Sa kaliwang binti si Dong Huang Taiyi. At sa kanang binti ang Monkey King. Flap, nalaglag sa sahig ang tattoo machine na hawak ng matandang master. Tumingin siya sa akin na parang nakakita ng baliw. Bata, gusto mo na bang mamatay? Ang tato pa lang ni Pango bawal na yun at napakadelikado. Tapos gusto mo pa na may siyam na dragon na humihila ng kabaong. Ang bagay na yan hindi lang basta ordinaryong mito. Isa yang isinumpang tato na kayang lumipol ng lahat ng may buhay. Umisi lang ako, dagdagan natin ang bayad. Kung hindi sapat ang 1 milyon, bibigyan kita ng 10 milyon. Gusto ko ikaw mismo ang hahawak ng karayom. At hayaan mong maging assistant mo ang iba. Kailangan matapos to sa loob ng 7 araw. Namutla ang matandang master. 7 araw. Sira na ba ang ulo mo? Sa ganyan kalaking disenyo, imposible itong matapos ng 7 araw lang. May kinuha akong isang listahan mula sa bulsa ko. At pabagsak itong inilapag sa mesa. Military grade na fast healing gel. Mga bionic repair patch. Imported na painkillers. At mga gamot laban sa impeksyon. Naihanda ko na ang lahat ng yan. Ang kailangan mo lang gawin ay mag-tato. Buhay ko man ang kapalit. Ako na mismo ang gagawa. Tinitigan ako ng matalim ng matandang master. At nanahimik siya ng halos kalahating minuto. Sa huli, yumuko siya at pinulot ang tattoo machine. At sa paos na boses ay sinabi, "Sige, buong buhay na akong nagtatato. Pero ngayon lang ako nakakita ng baliw na tulad mo. Tatanggapin ko, sige Fu, ang trabahong to." Makalipas ang 3 araw, sa kailaliman ng kabundukan sa labas ng Jiangzhou City, naroon ang inabandon ng underground base na may codename na Blackstone. Sa ibabaw nito, isa lang itong air raid shelter na naiwan mula pa noong Cold War. Nakalaunan ay ginawang kulungan para sa mga kilabot na kriminal. Pero alam ko, na ang tunay nitong pagkakakilanlan, ay isang underground command post na inilihim pa mula sa lumang panahon. Ang main structure, ang energy well, ang ventilation system, at ang water reservoir, ay buong-buo pa rin. Ang gagastusan ko ay hindi para magtayo mula sa simula, kundi para i-reboot, patibayin, at kumpletuhin ang mga armas at depensa nito. Sa loob ng 3 araw na ito, isang beses lang akong personal na nagpunta sa Blackstone Base, para pumirma ng kontrata, suriin ang istruktura, at siguraduhin gumagana pa ang energy well at ang ventilation system. Ang lahat ng natitirang gawain ay ipinaubaya ko na sa mga abogado at sa construction team. Dahil ang totoong uubos ng oras ko ay hindi ang pagbili ng base, kundi ang 4 na ipinagbabawal na totem na ito sa katawan ko. Sigurado ba kayong gagastos kayo ng 30 milyon para lang bilhin ang sira-sira at walang kwentang lugar na to sa gitna ng kawalan? Pinagpapawisan ng malamig ang ahente habang nagpupunas ng noo. Nakatingin sa akin, ang sikat na waldas at bulagsak sa buong Jiangzhou. Hindi ko lang ito bibilhin, kundi i-renovate ko pa, sa isang mabilis na kumpas ng ballpen. Tuluyan ko nang nilagdaan ang kontrata. Kausapin mo ulit ang pinakamagaling na security construction team sa buong bansa. Gusto ko, sa loob ng 10 araw, mabago ang lugar na ito at maging isang doomsday bunker na kahit isang langaw ay hindi makakapasok. May 5 metrong taas na military-grade titanium alloy na pader. Milyon-milyong toneladang blast-proof na pinto. Top-tier na eco-circulation system. At pati na rin yung nakaselyong energy core sa ilalim ng lupa. Gusto kong ayusin at paganahin ulit ang lahat ng yan. Maglalabas ako ng 100 milyong cash.
Ibubuhos ko ang lahat ng ito sa loob lang ng 10 araw. Hindi problema ang pera. Magbibigay ako ng tripleng sahod. Magtrabaho lang sila ng 24 na oras nang walang tigil. Sa bawat utos na binibitawan ko, nayanig ang buong industriya ng konstruksyon sa lungsod ng Jiangzhou. Sa mga oras na ito, nakahubad ako pang itaas. At nakaupo sa pinakadulong pribadong kwarto ng Gifu Tattoo Shop. Tumama ang madilaw at malabong ilaw sa pader, kung saan nakasabit ang iba't ibang kakaiba at nakakakilabot na disenyo ng mga tattoo. Amoy na amoy sa hangin ang disinfectant, na humalo sa matapang na amoy ng tattoo ink. Si Master Gifu mismo ang may hawak ng karayom, habang uma-assist sa tabi niya ang 3 apprentice. Sila ang nagtitimpla ng kulay, at nagpupunas ng mga sugat ko. Ang 9 na dragang hila ang kabaong na tattoo sa likod ko. Ay tapos na ang outline para sa unang itim na dragon. Hindi pa man nalalagyan ng mata ang dragon na yun. Pero grabe na ang kakaibang kaba at takot na pinaparamdam nito. Nakaupo lang sa tabi ko si Xu Xiaodao. At buo na ang hugis ng neze sa kaliwang braso niya. Namimilipit siya at napapangiwi sa sobrang sakit. Si Jiang Zini naman ay nasa kabilang hiwalay na kwarto. Tinatapos ng isang babaeng tattoo artist ang mga detalye ng 9 Heavens Fairy sa kanya. Nakapatong lang sa tabi ang cellphone ko. At sunod-sunod na nagpa-pop up sa screen ang mga mensahe mula sa abogado, sa ahente, sa construction team, at sa mga supplier ko ng materyales. Habang tinitiis ko ang matinding hapdi ng bawat tusok ng karayom sa balat ko. Tuloy-tuloy pa rin ang pagbibigay ko ng mga utos online. Sabay na umaarangkada ang pag-aayos sa Blackstone Base, ang pagpapatato at ang pagbuo ng Doomsday Bunker. Kahit isa sa dalawang to, walang pwedeng ma-delay. Pagka-swipe ko sa cellphone ko, may biglang nag-pop up na notification. Nakakagulat, binenta ng bilyonaryong tagapagmana na si Chin Lai ang lahat ng ari-arian niya, para lang bumili ng abandonadong kulungan sa kasulok-sulukan ng bundok. Binuksan ko ang live streaming app, at pumasok sa nagte-trending na live stream dito sa syudad. At bumulaga sa akin ang mortal kong kaaway, ang anak ng pinakamayaman sa Jiangzhou na si Xu Rui. Sa screen, nakaupo si Xu Rui sa isang marangyang villa sa gitna ng syudad, habang nag-iikot ng hawak niyang wine glass, at tawang-tawa na parang baliw. Ha ha ha, anyari na dyan kay Chin Lai. Nabaliw na ba siya, Boss Xu? Buti na lang matagal ko nang nahalata na may sira siya sa ulo. Kaya hiniwalayan ko na agad siya, at lumapit sa'yo. Balita ko hinayla pa raw niya yung painosenteng si Jiang Zini, para magpalagay ng mga tato na parang sindikato. Grabe, nakakatawa talaga. Paggalaw ng camera, sumilip sa bewang ni Zhao Yuking ang isang bagong tato ng pulang bulaklak. Kasing pula ng dugo at napakamapangakit. Tiningnan ko lang iyon, at nanlamig ang mga mata ko. Spider Lily, wala naman siyang ganyang tato sa nakaraan naming buhay ah. Mukhang sa buhay na ito, para lang magustuhan siya ni Xu Rui. Nag-effort talaga ng todo ang babaeng to. Tuwang-tuwang sumigaw si Xu Rui sa camera. Mga lods, sino ba namang hindi magugulat, di ba? Hindi lang sinayang ni Chin Lai ang pera niya sa bulok na lugar na yun sa bundok. Balita ko, gumastos pa siya ng higit 100 milyon. Nag-order ba naman ng toneladang karne at bigas sa mga malalaking supermarket? Plano yatang tumira doon habang buhay eh. Hahaha, bigla namang sumabog ang mga comments sa live stream. Shit, iba talaga pag mahirap, di ko ma-imagine ang gagawin sa ganyang pera. Ganyan ba talaga ka-abnormal ang utak ng mga mayayaman? Sayang si Jiang Zini, siya pa naman ang Diyosa natin. Sumama pa talaga sa kanya para tumira sa bomb shelter. Kumpirmado na, siguradong nasiraan na ng bait itong si Chin Lai. Pinapayo kong idiretso na yan sa mental hospital. Habang nakatingin sa umaapaw na panlalait at pang-iinsulto sa internet, nanginginig ang buong katawan ni Xu Xiaodao sa galit. Kuya Lai, yung gagoong si Xu Rui, nagpapasimuno ng cyberbullying sa'yo sa internet. Pupuntahan ko siya para magkaalaman na. Hayaan mo lang siya. Habang nararamdaman ko ang hapdi ng karayom na tumutusok sa balat ko, nakatingin ako sa mayabang na mukha ni Xu Rui sa screen. Kalmado lang ang mga mata ko. Kung gaano siya kayabang ngayon, ganoon din kalala ang iiyak niya pagdating ng araw. Xiaodao, pantayan mong maigi ang convoy ng mga supplies natin. Ang ating Doomsday Fortress ay hindi pwedeng magkaaberya kahit kaunti. Mula nang mabuhay ako muli,
Lumipas na ang eksaktong 7 araw. Sa loob ng 7 araw na ito, halos hindi ako lumabas sa underground VIP room na ito. Salit-salaitan sa pagtatrabaho si Master Gui at ang kanyang 3 apprentice. Sa umaga, gumagawa sila ng outline. Sa gabi naman, nagkukulay sila. At tuwing madaling araw, pinipino nila ang mga detalye. Para umabot sa oras, nagpabili pa ako sa black market ng military grade na healing gel at bionic repair patches. Sa tuwing matatapos ang isang bahagi ng totem, agad nilang sinasara ang sugat gamit ang healing gel. Kung hindi sa tindi ng sakit, matagal na sanang bumigay ang balat ko. Pagsapit ng hating gabi sa ika-7 araw, sa pinakasulok na VIP room ni Master Gui, tuluyan nang huminto ang ugong ng tattoo machine. Ang mga tattoo ni Xu Xiaodao na Neza at Erlang Shen ay natapos na 2 araw pa ang nakalilipas. Ang tattoo naman ni Jiang Xinyi na Ju Chen Xuano ay natapos din ang huling linya kahapon. At sa katawan ko, tuluyan nang nakumpleto ang 4 na tabu totems. Sa dibdib ko, naroon ang pango na naghihiwalay sa langit at lupa. At sa likod ko naman ang 9 na dragong humihila sa isang kabaong. Dongwang Tai sa kaliwang binti. Kishan Dasheng naman sa kanang binti. Hinubad ni Master Gifu ang kanyang guantes. Tiningnan niya ang mga tato sa katawan ko. At huminga ng malalim. Ayan, tapos na, Boss Chin. Buong buhay ko akong nagtatato. Pero ngayon lang ako nakagawa ng ganito kabigat na trabaho. Si Pangu na naghihiwalay sa langit at lupa. 9 na dragon na humihila ng kabaong. Si Dongwang Tai. At si Kishan Dasheng. Aaminin ko sayo, sa set ng mga tato na ito, sa buong industriya ng tato dito sa Jiangzhou, walang makakapagsabi na mas magaling sila kaysa sa akin, kay Master Gifu. Bumangon ako mula sa upuan. At tiningnan sa salamin ang 4 na ipinagbabawal na totem. Nakabalot ito sa aking dibdib, likod, at sa magkabilang binti. Bawat linya ay matalim, sinauna, at punong-puno ng bigat, lalo na yung 9 na dragon na humihila ng kabaong sa likod ko. Ang 9 na itim na dragon ay nakapulupot pataas mula sa magkabilang gilid ng aking gulugod. Patong-patong ang mga kaliskis nito, at ang 9 na buntot ay nagtagpo mismo sa gitna ng likod ko. Mahigpit na hinihila ang isang sinaunang itim na kabaong. Ang kabaong ay napapalibutan ng mga dugong pulang kadena. Kahit na isa lang itong tato, nagbibigay ito ng nakakapanindig balahibong presyon. Umikot si Xu Xiaodao sa akin, at napalunok siya ng malalim. Kuya Lai, ang lupit naman yan. Kung hindi ko lang nakitang tinato sa'yo yan, iisipin ko talagang gagalaw yan mag-isa sa gabi. Isinuot ko ang aking damit, para itago ang mga totem sa katawan ko. Sa ngayon mga tato lang sila. Pero kapag dumating na ang pulang buwan, totoong madyay gising ang mga yan. Natigilan si Xu Xiaodao. Pulang buwan. Hindi ako nagpaliwanag agad. Kinuha ko lang ang cellphone ko at tiningnan ang oras. 12 araw na lang bago dumating ang pulang buwan. Tara, punta tayo sa Blackstone Base. Oras na para inspeksyonin ang Doomsday Bunker natin. Makalipas ang 2 oras, nakarating kami sa liblib na kabundukan sa labas ng lungsod ng Jiangzhou. Tapos na ang inisyal na renobasyon ng underground base na may codename na Blackstone. Ang underground ventilation system, ang energy core, at ang buong ecological cycle system ay naiset up na rin. Sa sumunod na 12 araw, halos hindi na ako nagpahinga. Sa umaga, ako mismo ang nagbabantay sa mga huling detalye ng renobasyon ng Blackstone base. Sa gabi naman, ginagamit ko ang kapangyarihan ng muling pagkabuhay para pigilan ang pagganti ng 4 na ipinagbabawal na totem. Sunod-sunod na mga truck ng supply ang walang tigil na ipinapasok sa base. Bigas, harina, sariwang karne, mga delata, inuming tubig, mga gamot, diesel, mga heavy off-road vehicle, mga backup generator, mga military-grade hazmat suit, lahat ng survival supplies na mabibili. Inubos ko ng bilhin. Akala ng lahat ng tao sa labas ay nasisiraan na ako ng bait. Pero ako lang ang nakakaalam na konti na lang ang oras na natitira para sa sibilisadong mundo. Isang araw bago dumating ang pulang buwan, ipinasok na ang huling batch ng mga supply sa Blackstone Base. Sa loob ng bodega, bigas, harina, inuming tubig, mga delata, sariwang karne, mga gamot, diesel, mga backup generator, mga military-grade hazmat suit,
Nakasalansan na parang bundok, saktong 3 palapag ang taas. Halos siksik na siksik ang buong underground na bodega. Nakatayo si Xu Xiaodao sa may pintuan ng bodega. Nanlalaki ang mga mata habang nakatingin. Kuya Lai, balak mo bang tumira rito hanggang sa susunod na buhay? Tahimik ding nakatingin si Jiang Xinyi sa lahat ng nasa harapan niya. Kahit alam na niyang nag-imbak ako ng napakaraming supply. Pero nang makita talaga niya ng personal ang underground na bodegang ito na punong-puno ng mga kailangan para mabuhay. Hindi pa rin niya napigil ang mapakunot noo. Xin Lai, ano ba talaga ang pinaghahandaan mo? Hindi ako agad sumagot. Naglakad lang ako papunta sa gitna ng bodega. At dahan-daang itinaas ang kanan kong kamay. Sa sumunod na segundo, sa isang kumpas ng isip ko, ang mga supply sa harapan ko na umaabot ng 3 palapag at tumitimbang ng ilang libong tonelada, ay bigla na lang naglaho na parang bula. Ang underground na bodega na kanina lang ay halos siksik na siksik, ay naging sobrang luwang at bakante sa loob lamang ng 1 segundo. Ang natira na lang ay ang mga marka sa sahig mula sa mabibigat na gamit, at ang amoy ng krudo at bigas na hindi pa nawawala sa hangin. Nanigas sa kinatatayuan niya si Xu Xiaodao. Kumurap-kurap muna siya, tapos kinusat ang mga mata niya. Hanggang sa bigla siyang tumakbo papunta sa gitna ng bodega. Umikot siya ng 3 beses sa bakanteng espasyo. Putya, bigla siyang lumingon sa akin. Pumiyok pa ang boses niya. Kuya Lai, nasaan na yung mga gamit? Yung ganoon karaming supply sa buong bodega, nasaan na? Pagpikit at pagdilat lang ng mga mata ko. Nawala na agad ang ilang libong tonelada ng gamit. Wala namang sikretong lagusan dito, Nagmamagic ka ba? Hindi naman kasing owa ni Xu Xiaodao ang naging reaksyon ni Jiang Xinyi. Pero ang mga mata niyang laging kalmado at seryoso, ay halatang nawalan ng kapanatagan ngayon. Dahan-dahan siyang naglakad palapit sa akin. Nakatitig sa kanan kong kamay. Kuya Lai, ano ba talaga tong nangyayari sa'yo? Natahimik ako sandali. Sa puntong ito, wala nang dahilan para ilihim pa to sa kanila. Wala pang 24 na oras bago dumating ang pulang buwan. Kailangan nilang malaman ang katotohanan. Dahan-dahan akong nagsalita, isa itong personal na espasyo. May kinalaman to sa ilang kakaibang pagbabago sa katawan ko. Tungkol sa muli kong pagkabuhay. Hindi ko pa rin pinaliwanag ang lahat. Hindi sa wala akong tiwala sa kanila, kundi kapag masyado akong maraming sinabi ngayon. Bibigat lang ang pasanin sa isip nila. Nagpatuloy ako. Ang kailangan nyo lang malaman, ay kayang mag-imbak ng napakaraming gamit sa espasyong to. Tsaka halos nakatigil ang oras sa loob. Hindi mabubulok ang mga pagkaing ilalagay dito. Hindi ma-expire ang mga gamot, diesel, mga armas, at mga crystal cores, lahat yan pwedeng itago ng matagal. Napanganga si Xu Xiaodao. Kaya pala nag-imbak ka ng ganoon karaming gamit. Hindi para itambak lang sa bodega, kundi para dalhin kahit saan. Tama, Kuya Lai. Ano ba talagang tinatago mo sa amin? Bukas ng gabi, darating na ang pulang buwan.